Naisip niyo na ba kung bakit nasa tuktok ng burol ang bahay ni Peppa Pig na parang kastilyo ni Dracula? Nakakatakot naman, aalis na ako. O bakit sa loob parang walang katapusang mansyon? O mga kaibigan, ito ang ilan sa mga misteryo ng bahay ni Peppa Pig. Pero manatili kayo kung gusto nyo malaman ang mga pinakapanakot na misteryo. Kung hindi nyo alam, noong 2023, may isang tao na walang masyadong ginagawa na nakakita ng isang bahay sa gitna ng bukid na sobrang kamukha ng bahay ni Peppa Pig. Naisip ng tao na baka sobra siyang nakakain ng kabuti ni Mario, ngunit napagtanto niya ang totoong bahay ni Peppa Pig yon. Mayroon itong klasikong pulang bubong, tatsulok ang hugis at syempre nasa gitna ng burol dahil mukhang iyon ang paboritong lugar ng mga baboy. At alam nyo na kung paano tayo. Pagkatapos nito, marami ang nag-iisip na kung totoo ang bahay ni Peppa Pig sa totoong buhay, baka pati mundo niya ay totoo rin pala. At boom mga tol! Ayun, para kaming mga addicts sa Coca-Cola, naghahanap pa ng iba pang pwedeng maging totoo. Sa simula, parang inosente lang lahat. Si Peppa Pig, si Mama Baboy, si George kasamang tatay niya na parang atakein sa puso habang umaakyat ng burol, at ayun. Pero bakit sa labas? Parang napakasimple ng bahay ni Peppa. Parang kasya lang ang isang kama at isang blender. Pero sa loob, may sala, kusina, kainan, hagdan na parang walang katapusan. At may espasyo pa para bumagsak si Papa Baboy na nakadapa. Grabe ang labo! Paano nila nagawa yun? Bakit hindi ganyan ang bahay ko, bro? Si Doctor Strange bang gumawa niyan? Pagtingin mo sa bahay sa labas, paandi ka siya si George kasamang dinosaur niya. Hindi pa ito ang pinaka-weird kasi sa isang episode, nabanggit ni Mama Baboy ang isang bagay na walang connect. May flashlight sa basement. Sa tingin ko, may flashlight sa basement. Basement? Ikaw na ang gumawa. Anak ng... Uy! Wala kang utusan dito. Gawin mo. Ang basement! Inuulit ko! Ang basement! Sinasabi mo ba sa akin na yung maliit na bahay na yon sa ibabaw ng burol na parang baluktot na tatsulok ay may basement? Saan? Sa ilalim ng burol? Sa loob ng bundok? Bakit hindi na bahay ang pinag-uusapan natin dyan? Para na yung isang napakalaking Soviet bunker. Sobrang laki. Sinasabi ni Mama Pig na parang normal lang yon. Parang lahat ng pamilya ng baboy ay may basement sa ilalim ng burol. Hindi po ma'am, paki-explain na po. May mapaliwanag naman dyan. Tapos, dumating pa yung isa pang episode na mas pinalala pang lahat, yung tungkol sa bahay na digulong. Pumasok ang pamilya sa isang camper na sa labas ay mukhang maliit lang. Pero sa loob, may mga kama, espasyo, imbakan at lahat ng kailangan. Ibig sabihin, para may syndrome din ng pabrika ng puppy playtime ang bahay na digulong. At hindi natatakot si Peppa. Taya, anong klaseng British na salamangka ito? At ang pinaka-wild pa, sabi ni Peppa na parang bahay daw nila ito. Parang munting bahay namin ang bahay na degulong. Ang saya naman! At araw-araw na siya nakatira sa bahay na nilalabag ang mga batas ng pisika. Para kay Peppa, ang pagpasok sa imposibleng espasyo ay parang, oo, parang sa bahay namin. Baka yung nakikita natin sa burol ay pasukan lang. Pero ang totoong bahay ay nasa ilalim, sa loob ng burol, bersyon ng mga mayamang baboy. Kasi seryoso, naiisip nyo ba kung magkano ang gagastusin sa paghuhukay? Maghukay ng isang burol. Ibig sabihin, ginawa ba nila yon gamit ang mga lumilipad na makina o ano? Ito lang ang tanging paraan na nakikita ko may konting saysay ang basement. Kaya, ang bahay ni Peppa ay hindi talaga nasa ibabaw ng burol. Nasa loob ito ng burol. Ibig sabihin, ang bahay ni Peppa ay isang burol mismo mga kaibigan. Pero sandali lang, kasi ang buong bayan ay kakaiba rin. Napansin nyo ba na halos lahat ng bahay sa Peppa Pig ay nasa ibabaw ng mga burol? Walang nakatira sa isang normal na kalsada. Walang magkadikit na bahay. Lahat sila ay magkakahiwalay, nakataas, para ang bayan ay dinisenyo para labanan ang tsunami. At dito masisimula ang episode ng pagbaha, kung saan makikita natin ang biblikal na dilubyo at ang patuloy na pagtaas ng tubig. At sa isang sandali, parang babahay ng lahat. Pero hindi kailanman umaabot ang tubig sa bahay ni Peppa kasi masyadong mataas ito. At hindi lang bahay ni Peppa, pati na rin ang iba. Parang ayos. Parang may propetang nagula na darating ang panahon na babahain ang bayang yon. At pagkatapos, may isa pang mas kahina-hina lang bagay. Ang pangalan ng bayan. Dahil hindi naman tinawag ang lugar na parang asyenda ng baboy o bayan ng San Cochinito sa sulok.
Hindi! Ang tawag dito ay Peppa Town. Ano? Paumanhin? Bakit ipinangalan ang buong bayan sa isang siraulong 4 na taong gulang na batang babae? Parang ko tinawag na Kevinlandia ang syudad mo. Kamusta kayo? Nandito tayo ngayon sa episode ng Kevinlandia. Brandonopolis! Ano ba yan, bro? Kaya ang tanong ay, bakit napakahalaga ni Peppa? At dito na nagsisimulang maging mas kakaiba ang lahat. Hindi umaasta si Peppa tulad ng normal na bata. Siya ang naguutos, kinokorek ang matatanda at akala niya siya ang diktador sa lugar. Pinakamasama pa, sumusunod sa kanyang lahat. Sa isang episode, nakilala pa niyang reyna ng Inglaterra at binati lang na parang normal lang. Matagal na silang magkaibigan ng reyna. Dumating si Peppa kasamang reyna. Sabi niya, kayo po, pumasok kayo sa lusak. Hindi. Hindi niya pwedeng iwasan ng putikan. Kailangan niyang tumalon dito. Tikil! Kailangan niyang isuot ang kanyang mga bota. At sumunod ang reyna. Bra, isipin mo, 4 na taong gulang ka na naguutos sa monarkiya ng Britanya. At ang nakakatuwa, hindi nagalit ang reyna. Sumunod lang siya. Kaya dalawa lang yan. Either naka-humble mode ang reyna, o si Peppa ay may status na hindi natin maintindihan. Hi mga bata! Nasa intro ko tayo ngayon! Tatlo. Isa. Baka pamilya niya ang nagtatag ng bayan. Ay, medyo kakaiba na talaga ito mga kaibigan. At dahil dito, may sumunod akong tanong. Ano kayang nangyari sa bayan ni Peppa Pig kaya nagpasya silang tumira sa mga ulap? Sa tingin ba nila ay nagkaroon ng isang napakalaking baha at kaya nagpasya silang itayo ang kanilang mga bahay sa tuktok ng mga burol? Kung mapapansin nyo, ang disenyo at ayos ng bayan ay mukhang estratehiko dahil nasa tuktok ito ng burol. Hindi ko iniisip na may mga mandaragit na makakarating dito. Kahit nga ang baha, hindi man lang nakaabot sa kahit anong bahay. Ibig sabihin, lahat ng mga baboy na ito ay may diskarte na talaga, kaya ganito ang lahat ng mga bahay. Malamang ang mga ninuno ng pamilya Pig ang nagrekomenda nito. At dahil dito, bilang paggalang sa pamilya Pig, tinawag nila ang bayan sa ganoong pangalan. Hindi lang dahil iniisip ni Peppa na siya ang reyna at makapangyarihan. Ito ang mga lohikal na paliwanag na nakikita ko sa mga misteryong ito. Ang hindi ko talaga maintindihan sa buong mundo ay kung gaano kalaki ang mga bahay sa loob. Sabihin nyo kung gusto nyo makita ang laki ng bahay ni Peppa Pig sa totoong buhay sa video. Pero sige, ito ang ilan sa mga pinakakakaibang bagay na nakita namin sa mundo ni Peppa Pig. I-comment nyo kung may alam pa kayong iba. Kung gusto yung makita ang video ng pinaka-absurd na pagkakamali ni Peppa Pig, babasahin namin ang mga komento nyo.